Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie na pinamagatang Classified, na ipinalabas noong 2024. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang lalaki na nagngangalang Evan na naglalakbay mula Tokyo patungong New York. Habang siya'y naglalakbay, muli niyang naalala ang mga alaala mula sa kanyang nakaraan, partikular ang sandaling nagpasya siyang sumali sa isang lihim na operasyon bilang isang hired assassin sa ilalim ng pamumuno ng kanyang amo, isang CIA agent na nagngangalang Kevin. Nang matanggap ni Evan ang kanyang unang misyon, binigyan siya ni Kevin ng isang libro na naglalaman ng isang malalim na kasabihan: ang isang makatwirang tao ay umaangkop sa mundo, ang isang hindi makatwirang tao ay patuloy na sinusubukang baguhin ang mundo ayon sa kanyang nais, kaya't ang lahat ng progreso ay nakasalalay sa hindi makatwirang tao. Sa matatag na tono, binigyang diin ni Kevin na ang misyon na ito ay tiyak walang paraan ng pagtakas. Nang walang pag-aalinlangan, tumugon si Evan ng may matibay na kumpiyansa, ipinahayag ang kanyang ganap na pagtitiwala kay Kevin at ang kanyang kahandaan na ipagkatiwala ang kanyang buhay kay Kevin. Pagdating ni Evan sa New York gamit ang pangalang Mr. K, sinalubong siya ng ilang mga kasamahan ni Kevin na naghihintay sa kanya. Bago isagawa ang kanyang misyon, kailangan niyang lutasin ang isang lihim na code na nakatago sa klasipikadong seksyon ng isang lokal na pahayagan. Nang matagumpay niyang malutas ito, nakuha ni Evan ang mahalagang impormasyon tungkol sa lokasyon ng isang briefcase na naglalaman ng mahahalagang dokumento, isang libro, at isang litrato ng kanyang target. Hawak ang briefcase, umalis si Evan papunta sa hotel room upang maghanda para sa operasyon. Matapos maingat na mapagplinuhan ang lugar, pinili niyang magtago sa isang mataas na punto sa itaas ng isang crane sa shipping container terminal. Ito ay isang magandang posisyon para subaybayan ang kanyang target at isagawa ang misyon mula sa malayo. Sa kabila ng kanyang buhay na puno ng lihim, namuhay si Evan ng mag-isa. Sa loob ng maraming taon, madalas niyang iniisip na sana ay kasama niya si Monica, isang babae na minsang naging mahalaga sa kanyang buhay. Gayunpaman, ang masakit na realidad na pumanaw na si Monica ilang taon na ang nakalipas ay patuloy na bumabagabag sa kanya, nag-iiwan ng sugat na hindi maghihilom. Isang gabing itinakda, dumating ang panahon na kailangan ng kumilos ni Evan. Sa maingat na galaw, bumalik siya sa shipping terminal na pinuntahan niya kanina. Nang hindi nag-aalangan, mabilis na pinatay ni Evan ang dalawang gwardiya na nakaharang sa kanyang daraanan. Pagdating sa tuktok ng crane, inassemble ni Evan ang kanyang sniper rifle, ang matalim niyang mga mata ay nakafocus sa kanyang target, isang lalaking kakabalik lang sa kanyang opisina. Di nagtagal, isinagawa ni Evan ang kanyang plano ng may tumpak na kahusayan, unang tinanggal ang tatlong gwardiya sa bubong upang tiyakin na ligtas na ang perimeter. Pagkatapos ng walang pag-aalinlangan, nilusob niya ang gusali at pinatay ang kanyang target ng may malamig na kahusayan. Matapos tapusin ang misyon, bumalik si Evan sa kanyang hotel upang maglinis. Sinira niya ang mga dokumento ng target pati na rin ang kanyang peking pasaporte bago maghanda para sa kanyang susunod na destinasyon, sa Rome, Italy. Pagdating, sinalubong si Evan ng isang kontak na inatasan na maghatid sa kanya sa kanyang hotel. Doon, nakatanggap siya ng isang dyaryo na naglalaman ng mga bagong utos mula sa kanyang boss. Katulad ng sa kanyang nakaraang misyon, kinuha niya ang isang nakahanda na briefcase na puno ng mga armas at isang litrato ng kanyang susunod na target. Pagkatapos tiyakin ang nilalaman, inilagay niya ang ibang kagamitan sa safe ng hotel bago umalis para kumain. Pagbalik, naramdaman ni Evan na may mali. Wala na sa safe ang kanyang gamit. Hindi lang iyon, isang babae na nakita niya kanina sa restaurant ang biglang lumitaw, nakatutok ang baril sa kanya. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Casey at sinabing alam nito ang tunay na pagkakakilanlan ni Evan, pati na rin ang kanyang mga pamamaraan sa misyon at mga detalyadong impormasyon tungkol sa organisasyong kumuha sa kanya. Nang subukang kontrolin ni Casey ang sitwasyon, mabilis siyang pinatumba ni Evan at tinali siya sa isang upuan. Ipinahayag ni Casey na siya ay isang MI6 analyst na nagsisiyasat sa US Tourism Division, isang organisasyong pinaniniwala ang isang lihim na sangay ng CIA. Gayunpaman, ayon kay Casey, matagal nang nadisband ang organisasyon. Idinagdag pa niya na si Kevin Angler, ang lalaking nagbibigay ng mga utos kay Evan sa buong panahong ito, ay patay na pala 10 taon na ang nakalipas. Ang pagkatuklas na ito ay nagpatibay kay Evan sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa kabila ng mga dokumentong ipinakita ni Casey bilang ebidensya, tumanggi pa ring maniwala si Evan.
Ngunit nang banggitin ni Casey ang pangalan ni Monica Walker, ang babaeng madalas lumilitaw sa mga guni-guni ni Evan, nagsimulang mabunyag ang katotohanan. Ayon kay Casey, si Monica ay dati ring MI6 analyst katulad niya. Sa pagkarinig ng pangalan niya, hindi na nagawa ni Evan na patayin si Casey. Upang mapatunayan ang mga sinasabi ni Casey, ginamit ni Evan ang computer sa hotel upang suriin ang mga dokumentong ibinigay niya. Lalong nakakagulat ang kanyang nadiskubre, matagal nang patay si Kevin, 10 taon na ang nakalilipas. Dahil dito, bumalik sa alaala ni Evan ang huling hapunan nila ni Kevin kung saan ipinagtapat niya ang tungkol sa kanyang relasyon kay Monica at ang kagustuhang magretiro. Noon, sinuportahan ni Kevin ang kanyang desisyon ng may pag-unawa. Ngunit ngayon, puno ng kalituhan si Evan. Kung matagal nang patay si Kevin, sino ang nagbibigay sa kanya ng mga utos sa lahat ng mga taon na ito? Bumalik si Evan sa kanyang kwarto at pinakawalan si Casey. Inamin ni Casey na mag-isa lang siyang nagtatrabaho sa kasong ito at lumapit siya kay Evan upang humingi ng tulong. Ibinunyag niya ang plano niyang bumiyahe papuntang Malta kinabukasan ng 10:00 ng umaga upang alamin pa ang buong katotohanan. Nakiusap siya kay Evan na itigil na ang pagpatay base sa mga utos ng isang hindi kilalang tao, sa pag-asang matigil na ang siklo ng karahasan. Kinagabihan, nagpahinga sila sa magkaibang mga kwarto, ngunit hindi matahimik ang isipan ni Evan. Isang tanong ang bumabagabag sa kanya, paano niya nalaman ang tungkol sa pagkamatay ni Monica pero hindi ang kay Kevin? Maaaring ang aksidenteng ikinamatay ni Monica ay hindi aksidente kundi ito ay sinadya. Dahil sa tanong na ito, napilitan si Evan na pumili. Magpapatuloy ba siyang maging bayaran na mamamatay tao, o haharapin niya ang katotohanan kasama si Casey? Kinaumagahan, tuluyan nang nagpasya si Evan na makipagtulungan kay Casey. Ngunit may isang kondisyon, kung gagawin nila ito, kailangan ay ayon sa kanyang paraan. Nangangahulugan itong kailangang sundin ni Casey ang lahat ng kanyang utos ng eksakto. Isa sa mga pangunahing alituntunin ni Evan ay ang iwan ang lahat ng gamit upang hindi mag-iwan ng anumang bakas. Bagamat nagulat noong una, pumayag si Casey nang walang pag-aalinlangan. Hindi alam ni Evan na si Leona, isang miyembro ng korporasyong nagtalaga sa kanya, ay minumonitor siya gamit ang isang nakatagong GPS tracker na inilagay sa kanyang katawan, na nagbunyag na umalis siya ng Roma. Nang malaman ang paglihis na ito, agad na iniulat ni Leona sa kanyang superior na si Evan, na tinatawag nilang ang consultant, ay lumihis sa kanyang misyon. Kumpirmado rin niyang hindi alam ni Evan ang tungkol sa tracker. Nang matanggap ang ulat, iniutos ng kanyang superior kay Leona na maglagay ng isang mahiwagang anunsyo sa pinakamalaking pahayagan sa Malta, isang nakakodigong mensahe para kay Evan. Samantala, tinanong ni Evan kung paano siya natagpuan ni Casey. Ipinaliwanag ni Casey na habang nagsaliksik siya, lalong lumalabas na si Evan ay parang multo na sinusundan niya, hindi niya alam ang pangalan, kundi ang mukha at kilos lamang nito. Natukoy niya ang mga bakas, dahilan para mas madali itong mahanap. Bukod pa rito, ibinunyag ni Casey na ang US Tourism Division ay nagtatag ng mga opisina sa iba't ibang panig ng mundo. Bagaman karamihan ay inabandona na, may isang dating opisina sa Malta na minsang naging aktibo ngunit ngayon iniwan na. Pagdating sa daungan, nagpaalam si Casey na gagamit ng palikuran. Nang umalis si Casey, biglang tumunog ang isang pampublikong telepono sa malapit. Maingat na sinagot ito ni Evan. Agad siyang tinanong ng boses sa kabilang linya kung bakit siya umalis sa kanyang tungkulin sa Roma. Matatag na sinabi ni Evan na nagbago ang lahat matapos niyang malaman ang pagkamatay ni Kevin. Gayunpaman, nanatiling misteryoso ang boses at inutusan lamang siya na bumalik sa Roma at tapusin ang kanyang misyon. Kung hindi siya susunod, banta ng boses, siya ang susunod na magiging target. Ang banta ay hindi basta-basta. Isang grupo ng mga mersenaryo na pinamumunuan ng lalaking nagngangalang Butler ang nakatanggap na ng mga lihim na utos na hulihin o patayin si Evan. Bukod pa roon, naipadala na rin sa kanila ang kinaroroonan ni Evan sa pamamagitan ng nakatagong GPS tracker. Nang maglaon, narating din nina Evan at Casey ang gusaling dating nagsilbing opisina ni Kevin, isang lugar na puno ng alaala at mga lihim. Kahit pamilyar na ni Evan ang lokasyon, hindi niya alam na dumating na sina Butler at ang kanyang mga armadong mersenaryo sa ibabang palapag, handang umatake. Sa loob ng isang lumang silid, nagsimulang alalahanin ni Evan ang mga detalye ng kanyang nakaraan. Habang sinusuri ang isa sa mga sirang upuan, nakakita siya ng nakatagong kaset na nakadikit sa ilalim ng upuan.
Ngunit bago pa niya ito masuri ng mabuti, narinig niya ang tunog ng bumukas na pinto ng elevator kaya agad siyang nag-alerto. Mabilis na kumilos si Evan, nilapitan ng elevator at pinabagsak ang isa sa mga tauhan ni Butler, at itinapon niya ito sa hagdan. Ang biglaang pag-atake ay nagudyok ng mabilis na tugon mula sa mga mersenaryo, kaya iniutos ni Butler ang isang ganap na paglusob sa itaas na palapag. Mabilis na pinangunahan ni Evan si Casey patungong bubong upang makatakas sa mga humahabol. Sinamantala nila ang isang GPS dead zone sa gusali, na nagpapahirap sa pagsubaybay sa signal na nakalagay sa katawan ni Evan. Mula sa bubong, tumalon sila patungo sa katabing gusali at ipinagpatuloy ang kanilang pagtakas. Habang mabilis silang gumagalaw sa pagitan ng mga gusali, lalo nilang pinahirapan ang mga kalaban sa pagsubaybay. Gayunpaman, hindi sumuko ang mga mersenaryo at walang tigil na hinabol sila sa mga kalsada habang nagpapaputok na nagdulot ng gulo sa mga sibilyan. Pagkatapos, dinala ni Evan si Casey sa isang lumang katedral kung saan nakahanap sila ng silid na may teknolohiyang nakakapigil sa signal na epektibong nagligaw sa kanilang mga humahabol. Wala nang ibang pagpipilian, napilitang umatras ang mga mersenaryo upang muling ayusin ang tracking device na konektado kay Evan. Sinamantala nina Evan at Casey ang pagkakataon at tumakas sa isang lihim na lagusan sa katedral. Ninakaw ni Evan ang isang kotse na may cassette player at nagtungo sila sa isang MI6 safe house sa Malta. Pagkatapos tiyaking ligtas ang safe house, ipinasok ni Evan ang cassette na nakuha niya mula sa dating opisina ni Kevin. Isiniwalat ng recording ang isang pag-uusap sa pagitan nina Kevin at isang lalaking nagngangalang Sean. Sa loob ng recording, inakusahan ni Sean si Kevin ng pag-abuso sa kanyang kapangyarihan at pagtatraidor sa CIA. Samantala, ginamit ni Casey ang computer sa safe house upang mas malalim pang siyasatin ang background ni Kevin. Sa isang pagkakataon, nadiskubre niya ang isang kahina-hinalang detalye, walang kilalang pamilya si Kevin, at ang gobyerno ang siyang nagbayad ng lahat ng gastusin sa kanyang libing, kabilang na ang pagbayad sa lahat ng kanyang mga ari-arian. Sa huli, napagpasyahan ni Evan na si Sean lamang ang kanilang natitirang lead, ang susi sa pagbubunyag ng mga lihim na itinago ni Kevin. Kinabukasan, napagtanto ni Evan na paubos na ang kanyang bala. Dahil limitado ang kanilang mga kagamitan, nag-improvise siya at gumawa ng mga pansamantalang pampasabog gamit ang mga materyales na matatagpuan sa safe house. Maya-maya, pumunta sila sa isang kafe at naghanap ng mga nakakodigong mensahe sa classified ads ng dyaryo. Natagpuan ni Evan ang isang encrypted na mensahe na nagsasabing kailangan niyang makipag-ugnayan. Nang tawagan niya ang numerong ibinigay, isang boses ang narinig sa kabilang linya na nagbigay ng mabigat na ultimatum, bumalik sa Rome at tapusin ang kanyang misyon o harapin ang matinding kaparusahan. Gayunpaman, alam ni Evan na bumagsak na ang organisasyong dati niyang pinaglingkuran. Nakita na niya mismo ang mga ebidensya sa inabandonang opisina ni Kevin. Binalaan pa siya ng tumawag na ang babaeng kasama niya ay hindi kung sino ang inaakala niya, at binalaan siya na papatayin sila pareho. Bago pa man makasagot si Evan, naputol na ang linya. Sa mismong sandaling iyon, sinalakay ng mga mersenaryo ang kafe at nagpaulan ng bala. Mabilis na kumilos si Evan, kinuha niya ang isa sa kanilang sasakyan at tumakas, iniwasan ang walang tigil na paghabol sa makikitid na eskinita. Gamit ang matalinong diskarte, nagtago siya sa likod ng isang dumadaang truck at biglang lumiko sa kabaligtarang direksyon. Hindi niya alam, may tracker pala ang sasakyang kanyang nakuha, na nagbigay daan sa mga mersenaryo para matukoy ang eksaktong kinaroroonan niya. Para tuluyang makatakas, gumawa si Evan ng isang mapanganib na hakbang. Habang papalapit sa bangin ang sasakyan, tumalon siya palabas sa tamang oras. Nahulog ang sasakyan sa bangin at sumabog ito. Ang nagliliyab na pagsabog ay nagligaw sa atensyon ng mga mersenaryo, kaya't nabigyan si Evan ng kaunting sandali upang makalayo nang hindi napapansin. Gayunpaman, agad na napagtanto ng mga mersenaryo na wala siya sa loob ng sasakyan noong nangyari ang pagsabog at agad silang nagsimulang magsiyasat sa paligid upang hanapin siya. Hindi nagtagal, dumating si Evan sa ligtas na hideout ng MI6 at pinilit si Casey na umalis agad. Ngunit naroon na ang mga mersenaryo ni Butler at napaligiran na ang lugar. Sa kabila ng maraming kalaban, mabilis na napabagsak nina Evan at Casey ang mga kalaban. Nang makita ni Butler na natatalo ang kanyang mga tauhan, kinuha niya ang kanyang machine gun at nagpaputok ngunit gumanti si Evan gamit ang isang improvised explosive.
Ang malakas na pagsabog ay nagpabagsak ng ilang mersenaryo, na nagbigay kina Evan at Casey ng sapat na oras upang makatakas sa likuran. Nagnakaw sila ng sasakyan at matagumpay na nakatakas, hindi nila alam na nasira na pala ang GPS tracker sa pagsabog. Habang nagmamaneho, unti-unting pinaghinalaan ni Evan ang MI6 safe house. May kakaiba dito, wala itong mga armas o mga emergency escape protocol. Lalong lumalim ang kanyang pagdududa, at sa wakas nagpa siya si Casey na sabihin ang katotohanan, hindi siya dating ahente ng MI6 gaya ng kanyang sinabi. Sa halip, siya ay tunay na anak ni Evan. Pinangalanan siya ng kanyang ina na si Monica bilang Evander. Hindi ito agad pinaniwalaan ni Evan, ngunit ipinakita ni Casey ang kanyang birthmark na kapareho ng kay Evan at inilarawan niya si Monica sa napakadetalyadong paraan. Ibinigay rin niya ang diary ni Monica kung saan nakasaad na sinubukan nitong tawagan si Evan habang siya'y buntis. Sa kasamaang palad, hinarang ng organisasyon ang kanyang mga pagtatangka, at si Evan, na labis na nakatutok sa kanyang trabaho, ay hindi kailanman nalaman ang tungkol sa pagbubuntis. Bumalik sa alaala ni Evan ang mga lumipas. Naalala niya na ilang taon ang lumipas bago siya nagdesisyong bumalik sa London, umaasang makipag-ayos kay Monica at talikuran ang kanyang buhay bilang isang bayaran na mamamatay tao. Ngunit nawala ang kanyang pag-asa nang malaman niyang namatay si Monica sa isang aksidente sa sasakyan, ilang oras bago siya dumating. Ngayon, matapos marinig ang kwento ni Casey, unti-unting nabuo ang isang ugnayan sa pagitan nila. Ang tiwala ay dahan-dahan na pumalit sa pader ng pagdududa. Sa isang liblib na bahay na dinalhan ni Casey kay Evan, nakaupo siya sa malalim na pag-iisip habang binubuklat ang isang lumang kwaderno na puno ng mahiwagang mga kodigo. Ang mga tala roon ay naglalaman ng mga nakatagong patalastas at listahan ng kanyang mga naging target sa asasinasyon. Nainganyo si Casey, na mas lalo nang napapalapit kay Evan, na subukang intindihin ang mga kodigo. Nang makita ni Evan ang kanyang potensyal, sinimulan niya itong turuang basahin ang mga nakatagong mensahe. Habang sinusuri nila ang kwaderno, napansin ni Casey ang nakakabahalang pattern. Sa simula, ang mga target ni Evan ay mga terorista, warlords, at kilalang kriminal. Ngunit matapos madisband ang kanyang division, ang mga target ay naging mga siyentipiko, CEO, at mga politiko na walang malinaw na koneksyon. Determinado silang tuklasin ang katotohanan, kaya't mas lalo silang nagsaliksik, hanggang makarating sa mga talaan sa isang aklatan. Ang kanilang investigasyon ay nagdala sa kanila kay Sean Davis, isang opisyal ng militar sa Malta na minsang naging target ni Evan. Naalala ni Evan na si Kevin ang nag-utos ng asasinasyon, ngunit si Kevin mismo ay napatay bago pa maisakatuparan ang misyon. Dahil dito, lumitaw ang isang teorya, maaaring may personal na galit si Kevin kay Sean at ginamit lamang si Evan para isagawa ang kanyang plano. Bago siya namatay, nag-iwan si Kevin ng isang mahiwagang mensahe, muling babangon na may sirang pakpak at mukhang puno ng takot. Agad na nakilala ni Evan ang mensahe bilang isang kodigo na tumutukoy kay Antonio Griffin, ang pinuno ng pinakamalaking hedge fund group sa buong mundo na nakabase sa Malta. Ipinakita ng karagdagang investigasyon na labis na nakinabang ang organisasyon ni Antonio mula sa matitinding galaw ng stock market matapos buwagin ang division ni Evan. Di nagtagal, natauhan sila, malamang ay ginamit lang ni Antonio si Evan bilang kasangkapan upang alisin ang kanyang mga katunggali sa negosyo para sa pansariling pakinabang. Nang tuluyan nilang makilala si Leona, isa sa mga pangunahing tauhan ni Antonio, dinala sila sa punong tanggapan ng organisasyon. Si Antonio, na puno ng yabang at kumpiyansa, ay hayagang inamin na siya ang utak sa likod ng mga misyon ni Evan. Ibinunyag niya na bawat kontratang isinagawa ni Evan ay naging daan upang umangat ang kanilang organisasyon sa pandaigdigang antas. Nag-alok pa si Antonio ng mas mataas na bayad upang masigurong magpapatuloy si Evan sa pagtatrabaho para sa kanya. Gayunpaman, hinarap siya ni Evan ng matatalim na tanong tungkol sa katotohanan. Sa isang sandali, magaling na nilihis ni Antonio ang usapan, ngunit iginiit ni Casey na sagutin niya ang mga tanong. Ayaw masyadong magbunyag, pinili ni Antonio na itago ang kanyang mga sikreto. Nabasa ni Evan ang sitwasyon at nagkunwaring tinanggap ang alok ni Antonio. Nagbunga ang kanyang estratehiya nang ibigay ni Antonio ang mga mahalagang lokasyon at nag-ayos pa ng speedboat para sa susunod nilang misyon. Pagdating nila sa destinasyon, sina Evan at Casey ay inihatid sa loob ng mga gwardya. Sa kanilang gulat, natuklasan nilang buhay pa si Kevin, na matagal nang pinaniniwala ang patay.
Dahil sa tindi ng pagtataksil sa mga nagdaang taon, hindi na napigilan ni Evan ang kanyang emosyon at sinuntok si Kevin ng malakas. Ngunit nanatiling kalmado si Kevin at inilibot sila sa bahay kung saan niya isiniwalat ang isang mahalagang katotohanan. Si Antonio, ang dating kakampi ni Kevin, ang siyang nagutos kay Evan na patayin si Kevin. Maya-maya, sa kalmadong paraan, tinanong ni Kevin kung talaga bang pumanig na si Evan kay Antonio. Sumagot si Evan na isinasagawa pa rin ang mga negosasyon. Binalaan sila ni Kevin na paparating na ang mga tauhan ni Antonio upang patayin silang lahat. Si Casey, na noon pa man ay may hinala na, ay nakaramdam ng mas malalim na sabwatan. Naalala niya ang hindi maipaliwanag na pagkamatay ng kanyang inang si Monica, na nagkataon sa balak ni Evan na magretiro. Lalong tumitibay sa isip niya ang ideya na si Kevin ang maaaring may kagagawan sa pagkamatay ni Monica upang mapanatili si Evan sa kanyang kontrol. Lalong tumindi ang tensyon ng si Evan, na litong-lito sa galit at pag-aalinlangan, ay lumapit kay Kevin mula sa likod, mahigpit na hawak ang kanyang sandata, handang tapusin ang lahat. Ngunit bago siya makakilos, biglang bumulusok ang putok ng mga baril sa labas. Dumating na ang mga mersenaryo ni Antonio at nagkaroon ng kaguluhan. Dahil inaasahan na ni Kevin ang pag-atake, sinamantala niya ang kaguluhan at inakay sina Evan at Casey patungo sa basement para maghanda. Kinuha ni Evan ang isang simpleng baril bilang paghahanda sa labanan habang si Casey, na sinusuri ang sitwasyon, ay nagawang pabagsakin ang isa sa mga kalaban. Sa gitna ng matinding putukan, ginamit ni Butler, isang mabagsik na pinuno ng mga mersenaryo na may kilabot na reputasyon, ang isang tracking device upang makahanap ng alternatibong daan papunta sa basement. Kasabay nito, nanatili si Antonio sa likuran, may kumpiyansang hinihintay ang kinalabasan ng kanyang pag-atake. Upang baligtarin ang sitwasyon, pinutol ni Evan ang supply ng kuryente, nilubog ang lugar sa dilim at gumamit ng guerrilla tactics upang bigyang presyon ang mga kalaban. Ngunit, ang mga mersenaryo na may mas makabago at mas mabigat na armas ay napaligiran ang basement. Lalong lumala ang sitwasyon nang dumating si Butler na may dalang RPG, at pinakawalan ng isang malakas na pagsabog. Matinding nasugatan si Kevin sa pagsabog. Habang siya'y naghihingalo, nagmakaawa si Kevin kay Evan na pakinggan ang kanyang paliwanag, ngunit dahil sa natitirang galit, iniwan siya ni Evan. Tumakas siya kasama si Casey, at nagtungo sila sa kusina kung saan nila muling natagpuan ang isang nakatagong hagdan. Pinauna niya ang kanyang anak at piniling manatili upang harangin ang mga kalaban. Bagamat ayaw ni Casey, pumayag rin siya at nagtungo sa ligtas na lugar. May hawak na baril, hinarap ni Evan ang mga kalaban sa makipot na pasilyo, binibigyan ng oras si Casey upang makatakas. Gayunpaman, hindi tumigil ang mga humahabol. Sa pagsubok na pabagalin sila, naghagis si Casey ng granada at nagbigay ito ng sapat na distraction para makalusot siya sa susunod na lugar. Sa kasamaang palad, hinarap nila ang isang buong tropa ng mga kalaban na agad silang pinalibutan. Magkasamang lumaban ang mag-ama, pinagsama ang kanilang mga kakayahan upang labanan ang mga umaatake. Sa gitna ng matinding labanan, tinamaan ng bala si Evan. Sa kabila ng kanyang sugat, patuloy niyang pinoprotektahan si Casey gamit ang natitira niyang lakas. Nang subukang umatake ni Butler sa huling pagkakataon, mabilis na kinuha ni Casey ang granada mula sa isang patay na kalaban at inihagis ito, pinigilan ang atake ni Butler. Nang matapos ang labanan, huli nang dumating ang mga puwersang panseguridad. Pagod at sugatan, magkasamang lumakad si Evan at Casey palabas ng lugar ng digmaan. Ilang araw ang lumipas, binisita ni Evan ang puntod ni Monica. Habang nakatayo roon, nangako siyang protektahan si Casey at iiwan na ang marahas na nakaraan. Ngunit bago siya tuluyang magretiro, alam niyang may isa pa siyang huling misyon, ang siguraduhing hindi na magiging banta si Antonio kailanman. Sa tahimik na determinasyon, pinasok ni Evan ang tirahan ni Antonio. Sa huling tahimik na misyon, pinatay niya si Antonio para masiguro na wala na talagang banta. Sa wakas, sa pagkawala ng huling banta, malaya na sina Evan at Casey na yakapin ang tahimik at payapang buhay na matagal na nilang pinapangarap. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.